Anong dapat natin gawin? Sabi ng 1 Peter 5:8-9, maging handa kayo at magbantay, ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aalig-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at makatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. James 4:7, kaya nga pasakot kayo sa Diyos, labanan niya ang diablo at lalayuan niya kayo. Ano ang gagawin? Lalabanan. Pangalawa, Ephesians 6:10-17, hindi ko nababasahin kasi ang haba. Ang kailangan natin ay isuot ang baluti ng Diyos para proteksyon natin laban sa masama. Kayo na po ang babasa niya. Ikatlo na atin kung dapat gawin, yung tinatawag na Christian community. Actually, tinalakay na kanina, di ba? Yung armor of God, protection natin. Idagdag natin protection ang Christian community. Kapulungan ng mga mananampalataya ay proteksyon natin laban sa kaaway. Kasi kung tayo mag-isa, wala tayong magagawa. Kapag may pagsubok ka, problemang kinakaharap sa buhay, ang dapat mong gawin, tumakbo sa Christian community. Ang madalas kasi nangyayari, tayo ang tagasira ng Christian community. Dapat tayo ay bahagi ng Kristiyanong komunidad na nagtataglay ng asin at ilaw ng sanlibutan. Impluwensya tayo dapat. Di ba tinalakay ko kanina ang Christian community? Ano ang sabi ng Hebrew 10:25? At huwag ninyong kakaligtaan ang dumalo sa mga pagtitipon. Bakit? Anong meron sa pagtitipon? Sapagkat doon tayo tuturuan ng kanyang salita, doon tayo palalakasin para magtagumpay sa mga kinakaharap nating pagsubok sa buhay. Eh, ang nangyayari minsan, ayaw pa na umatin doon. Ang susungit ng workers. Diba? Dapat na tayo yung ilaw at sanlibutan. Tara, punta tayo dun sa Christ the King. Huwag na natin intindihin yung mga ipapakain nila. Kasi okay lang yung may pagkain, pero mas okay dahil masasaya silang kasama. May mangiti sa kanilang labi at puso. Kasi kapag ako umaatin doon, gumagaan yung pabibigat na dalahin ko sa buhay. Yan dapat ang impact ng Christian community, di ba? Sige po, palakpakan natin si Lord. Hindi pa ako basta nagpapapalakpak kasi agaw oras eh. Bawas minuto yung papalakpak. So, ika-apat, John 1:4, mga anak kayo ng Diyos. Sabi dito, mga anak, kayo na'y sa Diyos at napagtagumpayan ninyo ang mga buwad ng propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritu nasa makasanlibutan. Ano ang gustong sabihin? Ang gustong sabihin po nito, mas makapangyarihan ang Diyos na sumasa atin kahit na ang mundo ito'y ini-impluwensyahan ng Diyos ng sanlibutan. Ngayon, meron po tayong madalas na narinig at nababasa, pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Napakinggan niyo na po yun. Nakabasa niyo na ba yun sa Facebook?